Yung pong mga lugar po sa inyo pong ginawang pag-aaral na ito, saan po ang may mga lugar na may mga pinakamalaki na mga disapproval at maging pagbaksak po sa tiwala ng taong bayan sa presidente? Well, Mayorya, yung disapproval at distrust sa national. Narito ang Balitang Pinoy TV. Sa atin na pong linya, si Sir Ronald Holmes, ang presidente po ng Pulse Asia. Sir, maganda umaga po and happy Easter Monday, sir. Happy Easter Monday, Ted, DJ Chacha. Good morning. Opo, Good morning. una po sa lahat muna, kaunti lang pong paliwanag para mas maintindihan po ito. Approval po and trust ratings again. Please, basic lang po. Ano bang kaibahan po nun, sir? Yung approval rating ay pag-assess ng kanilang performance ng kanilang tungkulin. Ibig sabihin, hiwalay yan. Yung assessment ng presidente, hiwalay sa assessment ng vice-presidente. Hindi nating magkaiba ang kanilang tungkulin. At tinatanong natin sila kung sila ba'y aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng kanilang tungkulin. Yung pagtitiwala o yung trust rating, ang tanong dyan ay kung sila'y lubusang nagtitiwala hanggang lubusang hindi nagtitiwala sa isang partikular na mataas na opisyal. Opo, klaro po yan. So, Sir Ronald, ito po munang panahon ng paggagawa po ninyo nitong ulat ng Bayan Survey. Ano ho ba ang mga pangunahing balita noon na maari pong nakaapekto nga sa resulta po ng survey, sir? Yung pinakapangunahing balita, Ted, bago naganap yung survey, ay yung pag-aresto sa dating Pangulo. At ang anumang may kaugnayan doon sa kanyang pag-aresto. No? Kasama na yung unang pagpupulong sa Senado, kung di ko nagkakamali. Maliban doon ay meron ring mga usapin tungkol sa pagtaas ng unemployment. Nandan na rin yung mga kaganapan sa Estados Unidos, particular na yung panukala na taasan ng taripa ng iba't ibang bansa. So sa domestic, talagang nangunguna sa balita yung may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito ho sa balita nga po na ating pong nabasa, pareho po ba? Kasi ang sinasabi po, March 23 to March 29, no? Yung Marcos public approval ratings fell by 17 percentage points from 42% in February to 25% in March. Ito hong trust din po, pareho pong 17 points din, sir, from 42 to 25%? Yeah, pareho silang bumagsak at parehong 17 puntos ang ibinagsak ng pagtitiwala at ng approval ng ni BBM. Okay, so parehong-pareho po. Can you elaborate po lamang, sir, please? Approval ratings po, ano pong kahulugan nito, sir? At ito hong ganito kalaki ay... Ito ho ba ay maaaring sabihin natin na kapansin-pansin talaga sa mga panahong ito na 3 taon pa ang panunungkulan ng Pangulo? Well, talagang significant siya, no? Dapat nating bigyan diin na malaki ang pagbaba ng approval ng Pangulo at tumaas rin, no, ng mayorya yung hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. So sa kalagitnaan ng kanyang termino o halos kalagitnaan ng kanyang termino, kinakailangan bigyan recognition ng pamahalaan. Ano ba ang dahilan kung bakit ganito na ang pagtatasa ng pagganap ng tungkulin ng Pangulo? Ito po ay sa approval, no? Sa trust po naman, ano po ang kahulugan po naman nun sa usapin po ng tiwala ng taong bayan? Ibig sabihin dito ay talagang parang dahan-dahan, no? Nakita na namin bumababa ito simula noong nakaraang taon. Pero ngayon ay mayorya na rin ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. So ang ibig sabihin nito ay kinakailangan panumbalik nila, balikan nila, makuha nila muli yung pagtitiwala. Maaaring ito, test may kaugnayan sa yung hindi pagtugon, no? Sa mga pangunahing usapin na kasama rin sa aming survey. Partikular na yung mataas na presyong bilihin, pero hindi mo rin maikakaila na ang kawalan ng pagtitiwala ay dala na rin ng kaguluhan sa politika, partikular na yung magaan sa pagitan niya at ng pamilya Duterte. Pwede ho ba nating masabi po dito, Prof, na yung disapproval ay maaaring disapproval doon sa naging desisyon ng gobyerno to turn over the former president to the ICC? Basically, o disapproval sa mga panuntunan na kanyang pinatutupad? Paano po kaya?
Yung disapproval, maaaring sabihin natin may kaugnayan doon sa hindi sapat na pagtugon sa mga pangunahing problema, yung mataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng kita o sahod, yung paglaban sa katiwalian at paglaban sa kriminalidad. Yung kawalan ng pagtitiwala kung saan 54% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo, maaaring dala ng mga bagay na yon at maaaring dala rin nung hindi nila pagsang-ayon doon sa pamamaraan ng pag-aresto at maaaring ito'y bunsod na rin no, nung disinformasyon na lumabas pagkatapos ng pag-aaresto na nakaka-impluensya sa opinyon ng publiko. Yung pong mga lugar po sa inyo pong ginawang pag-aaral na ito, saan po ang may mga lugar na may mga pinakamalaki na mga disapproval at maging pagbaksak po sa tiwala ng taong bayan sa presidente? Well, Mayorya yung disapproval at distrust sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao. At pinakamalaki sa Mindanao, 80% sa Mindanao ang hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. 85% naman ang hindi nagtitiwala sa Pangulo sa Mindanao. So maliban doon sa Kalakhang, Luzon, na kinabibilangan ng Rion simula sa Ilocos papunta sa Bicol, sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao, majority to sizable majority. No? Pag sabi sizable, 8 sa 10 ang hindi aprobado o hindi nagtitiwala sa Pangulo. Doon po naman sa social class po ito, yung socio-economic classes, sir. Pareho rin Ted. Makikita natin majority din across socio-economic classes ang hindi aprobado Regardless kung class A, B, C, D, and E, majority pa rin yung hindi approving at hindi trusting of the president. So hindi invariant, no? Walang pagkakaiba yung level ng pag-aaproba o hindi pag-aaproba at hindi pagtitiwala kay Bongbong Marcos. Kapag po ganito, ito ho ba sir so far sa inyo pong ginagawa ng mga ganito pong uri po ng survey, ito bang pangyayaring ito ay one for the books, if I may say so? Medyo one for the books. No? Kapareho siya nung approval at trust rating ni GMA, ni Gloria Macapagal-Arroyo nung midterm niya noong 2007. Ang kakaiba, kaya pwede mo sabihin one for the book, nung kay GMA, hindi naman majority disapproving at distrusting. No? Nahati ang Pilipino nun Isa sa 3 ay isa sa 4 hindi nagtitiwala, hindi aprobado. Pareho ngayon. Pero hindi mayorya yung disapproving at distrusting. Kumbaga yan yung record na i-set ni Bongbong Marcos. No? Bago mag-midterm, majority na ang hindi aprobado at hindi nagtitiwala sa kanya. So, nakababahala po ito para sa isang sitting president? Definitely, hindi dapat isang tabi ito. Maaaring sabihin ng kanilang mga nagsusuporta na ay dala lang na ito ng disinformasyon. Bagamat maaaring totoo ito, ang kinakailangan nilang isaalang-alang ay meron pa silang 3 taon at sa loob ng 3 taon na ito ay kinakailangan pakita nila na kaya nilang tugunan yung mga pangunahing problema ng ating bansa at hindi sila malugmok dahil dito sa kinalabasan ng nakaraang survey. Maaari mong magbago ito, Ted. Opo. Maaari pa ho itong magbago, pabor sa presidente, sa ano kayang pamamaraan, Profesor? Well, sa pamamaraan na pagpapalago ng ekonomiya, nakatutok lalo na doon sa kasi kung may kagulong politikal, hindi rin papasok ang namumuhunan o hindi rin mamumuhunan yung mga domestikong kapitalista. Na kailangan na unang solusyonan dito ay yung pananaw na medyo may kaguluhan sa politika. Pangalawa ay kinakailangan nila talagang isipin kung paano sila magkakaroon ng solusyon doon sa pangmatagalang problema binabanggit ng mga Pilipino. Bagamat bumaba ang inflation, Ted, hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Anong pwede mo gawin dyan? Meron silang mga pinapatupad ngayon simula sa ayuda, doon sa maximum retail price. Pero sa panahon ng Pilipino, 8 sa 10 ay hindi nasisiyahan doon sa ganung mga patakaran. Siguro dapat agilapin na sinasabing mga smuggler, no? Huliin yung mga big time smuggler sa Pilipinas kasi ang isang problema rito ay hindi necessarily supply kundi yung kakitiran, no, ng sistema ng pagsusupply nito sa pamilyan. May hoarding, may smuggling at iba pang mga problema na maaaring tugunan kaagad ng mga law enforcement agencies. Pinangako rin yan ng Pangulo nung isang SONA
Pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang pruweba na talagang natugunan, no? Nasolusyonan at tinutukan yung maaaring nakakaapekto sa pagsusupply ng mga pangunahing bilihin na nagpapataas ng presyo ng mga ito. Opo. So sa ngayon po, sir, sa ngayon bang sitwasyon, hindi na ho ito mababago na pananaw ng ating mga kababayan sa pamamagitan lamang ng mga pagpapabango, ika nga, ng mga programa. Alam niyo na, yung kumbaga sugar coating po ng mga style po ng mga pahayag lamang o mga programa. Well, hindi pwedeng sugar coating lang kasi isa doon sa nakita namin sa survey, dumarami nagsasabing medyo bumaba ang kalidad ng kanilang pamumuhay kung ikukumpara sa nakaraang taon. At hindi na sila ganun ka-optimistic, positibo sa pananaw nila sa pag-unlad ng kanilang uri ng pamumuhay sa susunod na taon. Ibig sabihin yung material na kondisyon na kinakarap ng maraming Pilipino ay talagang hindi ganun kaganda. At hanggat hindi ito nagbabago, Ted, at hindi nakikita na may hakbang ginagawa ang pamahalaan na tugunan to, mapaunlad yung kalagayan ng karamihan ng Pilipino. Yung sugar coating, maaaring tatanggapin nila, maaaring masaya, pero pansamantala lang yan. Palliative lang yan. Hindi yan yung pangmatagalang solusyon. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman